Mapagpalang umaga po sa gabi ito, mga kapatid. Mapalad po tayo at muli ay nagkasama-sama po tayo sa umaga o sa gabing ito. Papuri sa Ama. Magandang papuri sa Ama, sa Anak at Diyos Espiritu Santo. Dahil po ngayong gabi ito, meron po tayong tatlong magbabahagi na nakadama mula sa Ama. Una po, tatawagan natin ang ating kapatid na si Sita Campusano ng Tondo. Palakpakan po natin si kapatid. Wala po ba si kapatid? Kaya, ano ba yun? Kapatid. Wala ko pumunta na kasi Tondo. Magandang umaga sa iyo, Amang Dakila. Ikaw ay buhay sa puso at isip ng iyong mga anak. Magandang umaga sa iyo, mga galagad, mga kagawa, mga kaps, saka sa mahal na Apo. Siya po ang kinalugdan ng banal na Espiritu at Laguna, tagasunod. Ama, ang i-share ko lang, 3 linggo po ako hindi nakapunta rito dahil ang pagsubok po, sinasakayan ko po. Dapat hindi po sasakyan dahil walang patutunguhan. Kaya po, Ama, nagnilay po ako sa ginawa ko ng minsan may tampo. Nangingipon ako ng tawad, Ama. Alam ko, Ama, kung wala siguro ako dito o hindi ako inaakay dito, siguro po ang pagsubok sa akin matindi. Balat buto na po ako at mabaho ang akong lupang katawan. Kaya po, hindi ko tinadaligdan. Ama, alam po, 3 linggo pa ako nakapunta dito. Ang sabi ko na sa kanya, sa Ama, nakasama ko. Sa kanya, sabi ko gano'n, hindi ko pala nalaalala. Kung hindi dito sa tambanan nito, kung hindi dahil sa Apo ko, hindi nga kinalugdan ng banal na Espiritu, hindi ata ako nabubuhay. Baka wala na ako rito. Ama, ang pagsubok mo sa akin, o ang pagdalisay mo sa akin, o magpadama sa iyo, o nagbabata sa iyo, Ama. Ito po, Ama, nadapa na naman akong ipangalawa. Kaya, Ama, kung hindi ako nadapa atong Lunes, Ama, inatig ko yung apo sa school. Ay yung pa ako napunta sa butas, sabi ko, gano'n, Ama, hindi kita tinataligdan. Mahal na mahal kita, lalo na sa mahal na Apo ko na pinagbabatahan niya ako. Ama, nandito na po ako sa harapan mo. Kung hindi ako nadapa, akala niyo nakapikit ang mata ko nakadapa. Ang nakikita ko si Lord of Pardon on Divine Mercy sa harapan ko. Initinayo ako. Kaya ang sabi ko, Ama, hindi mo ako binabayaan kahit matigas ang ulo ko. Kung nagpasaway pa rin ako sa iyo, mahal mo pa rin ako. Salamat po sa iyo. O dakilang Ama. Maraming salamat, kapatid. Basta, ika nga, minsan nakalilimot, pero basta't bumalik ka na nagtibay, tatanggapin ka niya, kapatid. Walang hindi tinatanggap ang mahal na Ama. Ang pangalawa po nating magbabahagi
Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na Caps, Eli Turla. Isang magandang umaga po sa inyo lahat sa gabi pong ito. Hindi po ako magbabahagi na ako po'y mag-aalay lang po ng isang awitin. Mayroong lungkot sa iyong mga mata at kay hirap ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, paghihirap mo'y nadalama niya rin. Narito ang palad ng Ama, handang damayan ka kung kailangan mo. Asahan mong mayroon kang Ama naghihintay sa'yo. At kung kailangan mo'y Ama, sa sandaling bigo na ang lahat, pusong kay tamis, asahan mong hindi kanya matitiis. At kung kailangan mo'y Ama, sa sandaling bigo na pusong kay tamis, asahan mong hindi kanya matitiis. Sa sandaling kailangan mo'y Ama. Salamat po. Bakit ba nang mawalay ka sa piling ko, Ama? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Nasaktan ng pag-ibig at damdamin ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasama ko ay alaala. Nais kong muling magbalik sa'yo, Ama, dahil ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Bakit ba nang mawalay ka sa piling ko, Ma? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Sinaktan ang puso at damdamin mo. Sana sa piling ko ikaw ay magbalik upang muling mabuhay ang
Nais kong muling magbalik sa'yo, Ama, dahil ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Hanggang dito lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo kapatid sa maganda mong awitin. Alam niyo po, nung bago po rito yan, di man ho nakakaawit ng ganyan eh. Parati pong humihingal. Nang wala na po sa awa ng Ama, malaki po ang talagang kita niyo po ang ganda ng boses. Salamat kapatid. Ang pangatlo po nating magbabahagi, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos sa ating kapatid na Estela Manalili ng San Isidro. Kapatid na Estela Manalili ng San Isidro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga nagagandahan, mga kasamahan ko din. At saka po sa mga kuwan at saka kaps. Lipat ako na naman. Kahapon kababahagi ko lang. Ang ibabahagi ko po ay tungkol sa aking yung sakit ko na lang inaano ko. Ngayon po, nagkasakit po ako dito pong bago ako hinirang. Nagkasakit po ako dahil po yung tuhod ko. Sumakit po lalo para pong hindi ako makalakad. Pero nung gabi, nanalangin po ako, Ama, sabi ko, baka hindi ako makakaputan sa dambana kasi po sumasakit ang tuhod ko. Pagkatapos po nanalangin ako at bigla pong nawala yung sakit ng tuhod ko. Ama, sabi ko, kung ako po ay, kasi po, hindi pa ako inihirang, bagong hirang pala nga po ako, itong April 22. Nagpapasalamat po ako, ako'y masayang-masaya, na ako po'y hinihirang ni Apo. Apo, salamat po sa paghirang niyo po sa akin, at nagpapasalamat din ako sa Ama na sa pulpo nung ako'y nakarating dito, hindi ko po nakakalimutan ang Ama dahil kahit na po wala akong kumisan dito, pero siya po ang naalala ko. Maraming salamat po. Wala na akong alam. Maraming salamat kapatid sa iyong magandang ibinahagi. Ang susunod po nating magbabahagi, palakpakan po natin ang ating kapatid na si Ma'am Beth. Ma'am, ikaw po. Muli po, maraming salamat aming dakilang Ama. Pinupuri ko po't pinasasalamatan ang napakagandang pagdulog ng aming Mother of the House na muli ay nakapagpalakas ng aming espiritu upang patuloy kaming magbata, upang patuloy kaming manahan, upang patuloy kaming makasunod sa iyong kalooban. Kaya nawa po aming dakilang Ama, patuloy ninyo kaming gawing inspirasyon ng aming mga kapwa ng tapat na paninindigan na kami ay makatalima at makasunod sa iyong kalooban. Amen. Muli nga po ay palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Ngitian nga po niyo yung mga katabi niyo.
Kanina pa po kayo magkatabi, hindi nyo po nginingitian. Parang hindi po kayo magkakakilala. Alam nyo po, dapat po ang mga kasapi ng Kapatirang Divine Mercy magkaroon po ng tatak. Na maganda po yung maging tatak natin. Tayo po yung mga laging nakangiti. Kaya saan man po tayo magpunta, sasabihin po nila, Divine Mercy yan, taga-Divine Mercy yan. Bakit mo nalaman? Kasi laging nakangiti. So, ganun po yung gawin nating identity o tatak ng Kapatirang Divine Mercy na lagi po tayong nakangiti. Maganda po kasi pag nakangiti, hindi po ba? Para po bang napakaaliwalas? Para po bang napakaganda ng ating mukha, hindi lamang sa paningin ng ating kapwa, kundi higit sa lahat sa paningin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po, habang umaawit po si kapatid kanina, yung pong unang inawit niya, 3 araw na pong nakatatak sa kaisipan ko, na sabi ko, napakaganda nung tono nung kanta na yon, kaya lang po, yung lyrics po na ibinigay sa akin ng Panginoon, siyempre, kani-kanyang kaloob, iba naman po yung lyrics na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ganito po siya, yung pong lalamunan ko, laging nangangate, sana po ay hindi niya ako pahiya sa oras na ito. Tatabi ko kay Lovely. Mayroong lumbay sa iyong mga mata, parang kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, damdamin mo'y damang-dama niya rin. Huwag kang malumbay, aking minamahal. Divine Mercy ay naririto lang. Asahan mong mayroong kang kaibigan, sa'yo'y nagmamahal. Kung kailangan mo siya, sa sandaling ika'y nalulumbay, siya'y hanapin mo, at ang damdamin mo ay gagaan. Kung kailangan mo siya, sa sandaling ikaw ay bibigay. Pusong may lumbay ay pupunan niya ng galak. Sa sandaling kailangan mo siya, narito ang mga palad niya, damhi ng init at lamig niya. Ang banal na espiritu ay buhay sa kanya. Kung kailangan mo siya, sa sandaling ika'y nalulumbay, pusong may kirot ay sisidlan niya ng galak. Sa sandaling kailangan mo siya. Lumbay ka ba, Lovely? Huwag kang malulumbay. Apo Kunching ay naririto lang. Ganyan po kabait ang ating Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, habang ako po ay papunta rito, kung saan-saan po ako inyikit Kasi po, sa Baliwag, napakadaming ginagawang karsada bago kami makarating dito. Natapat pa po dun sa pagbubungkal sa tapat po ng May Mariano Ponce. Kaya kung saan-saan po kami umiiko, talaga pong nagbabata kami para po kami makarating dito. Alam niyo po kung saan ako inikot? Mula po dun
doon sa may lugar namin, dumiretso kami ng Pinagbarilan, tapos Katulinan, tapos ano ba yung kasunod? Barangka, Suliban, saka pa lang ako lumisot dito sa may Tangos, tapos ang haba pa ng Tangos bago ako makarating dito. 2 pang traffic yung pinagdaanan ko. Subalit, salamat sa Ama, hindi ako natukso ng kanyang kalaban na huwag na akong magpunta. Kasi po kanina sabi ko, naku, uulan pa yata. Parang hindi ako matutuloy magpunta sa Dambana, gabi pa naman. Pero pinasikat po ang araw, kaya sabi ko, hindi, pupunta ako. Kaya po ako nandito ngayon sa umagang ito. Mga kapatid, sa haba po ng biyahe, nagninilay po ako. Sabi ko po sa sarili ko, pinapasok po sa kaisipan ko, yung 2 salita, vision at mission. Vision at mission. Ang vision po na tinatawag ay ang iyong pangarap. Ano ang pangarap mo kaya ka nandito? Yun po yung tinatawag na vision. So pag na-identify ninyo yung dahilan kaya ka nandito, yun po yung vision ninyo. Ano ba ang vision mo? Yung patuloy po sana ang makilala ang Panginoon. Patuloy mo? Makilala ang Panginoon. Oo, yun yung dream niya. Ang dream niya sa buhay niya, kaya siya nandito, para patuloy pa niyang makilala ang ating Panginoon. Ngayon si kapatid, tatanungin ko, kasi medyo matagal na siya rito. Ikaw kapatid, ano ang pangarap mo? Ano ang vision mo? At ikaw ay pabalik-balik dito. Para po managdagan po lalo ang aking kaalaman sa Panginoon. Okay, palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Napakagaganda po ng mga pangarap, ng vision. Madagdagan pa ang kaalaman tungkol sa Panginoon. Habang ako po'y nagninilay, ito po yung aking vision, ito po yung aking pangarap. Alam niyo po ba kung ano ang pangarap ko sa buhay? Yung maligtas ang aking kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yun po yung dream ko, yun yung vision ko, at yun po yung tanging dahilan kaya ako'y nandito. Ang aking pong pinagpupursigihan ay maligtas ang aking kaluluwa para pagdating ng takdang panahon, magkita kami ng divine mercy sa piling ng Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yun po yung talagang vision, yung number 1 reason kaya ako'y nandito at iniwanan ko na yung trabaho ko. Kasi po, kung ahangarin ko yung pera, hindi na po aalis ako sa trabaho ko. Kasi po 7 years na akong walang trabaho. Yung iniwan ko pong trabaho, ang sweldo ko para na ako nasa abroad. Yung sinusweldo ng nasa abroad, kinikita ko yon. 7 taon nang wala akong trabaho. So siguro po, kung hindi ako umalis, masigit pa yung tinanggap ko. Pero iniwan ko po yun. Bakit? Ang hinahanap ko po yung kaligtasan ng kaluluwa ko. Sapagkat sa dating buhay ko, talaga pong nakakahiya sa Panginoon. Napakasama ko po talagang tao. Ito pong mukha na to, napakasama pong tao niyan. Kaya nga po, pag ako'y pinupuntahan ng mga magulang sa St. Mary's, ang tingin po nila talaga sa akin, mukha daw akong bruha. Kaya nga po nung ako'y mapunta dito, nakita nila ako, sabi nila, bet nakarating dun yung bruha na yun. Yung po yung sinasabi nila nang makita ako ng ibang mga magulang na nandito. Bakit ko po sinabi? Kasi po nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, napakayabang ko. Akala ko ako lang lagi yung tama. Huwag ka nang mangangatwiran. Wala akong tenga para pakinggan yung katwiran mo. Sapagkat ang paniniwala ko, ako lang yung tama. Ala akong kinakatakutan. Pag alam kong mali ka, sigurado, aatakihin kita. At pag ako'y umatak, walang atrasan, sigurado paninindigan ko. Ganyan po ako katigas. Ganyan po katigas ang puso ko. Ganyan po ako kayabang. Ang dami ko po talagang atraso sa kanya. Wala akong pakialam sa damdamin ng tao. Basta may mali kang ginawa sa patakaran ng eskwelahan, tsugi ka. Wala kang trabaho. Wala akong pakialam kung 4 yung anak mong pinapakain. Basta mali yung ginawa mo, tsugi ka. Wala ka ng trabaho. Wala akong puso. Wala akong damdamin. Wala akong pakialam sa kapwa ko. Basta ako ang para sa akin, kung ano yung patakaran, maipatupad, wala akong pakialam sa'yo. Hindi po pala ganon. Iba po pala ang batas ng Diyos, iba ang batas ng tao. Sa batas ng tao, pag nagkamali ka, wala nang tanong-tanong, tsugi ka kaagad. Pero iba ang batas ng Panginoon. Ang batas ng Panginoon, anak, umunawa ka, magmahal ka, palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. At saka, isang masama ko din pong ugali,
hindi po ako marunong magpatawad. Alam niyo po, pag meron ako nakasamaan ng loob, bumibilang po ng buwan, ng taon, bago ako makipag-reconcile, bago ako makipagbati. Ayaw pala ng Panginoon yun. Ang sabi ng Panginoon, anak, hindi ganyan. Matuto kang magpatawad. Sapagkat ako, hindi ako nagsasawa ng pagpapatawad sa'yo. Ang dami mo ngang atraso sa akin pero lagi pa din kitang minamahal, lagi kitang pinapatawad. At meron pa pong isa, sikreto po ito, huwag niyo pong pamamalita. Alam niyo po, katulad po ni kapatid na Lando, sugarol din po ako, nagtotongit ako. Pag po araw na walang pasok, maaga ako namamalengke. Kasi pag alas 11 na, yung dalawa kong kapitbahay, tatapatan na ako habang nagluluto ako. Pag nakita ko yung mukha nila, alam ko na ibig sabihin. Bilisan mo, tongit na tayo. Yun po yung mga message na ipinatahiwatig ng mga mata nila. Kaya ako naman, nag-aapura akong magluto. Para pagkatapos kong magluto, mauupo na kami sa mesa. Alam niyo po, kung anong oras ako nakakatapos makipagtongit sa kanila, enjoy na enjoy kasi ako Sabi ko, na-exercise yung utak ko. Ang daming diskarte, hindi mababakante yung utak ko at ang katwirang ko'y ganito, napakasama talaga ng katwirang ko. Ang katwirang ko, abay, ako'y 1 linggong nagtatrabaho. May karapatan naman akong maglibang at ang libangan ko'y sugal. Ang sabi ng Panginoon, nang makilala ko siya, anak, hindi magandang libangan yan. Ako ang gawin libangan mo para magkalapit tayo, palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Alam niyo po, kung mag-ayaw kami, yung isa naming kalaro, inihahatid pa namin. Medyo mga 300 meters ang layo dun sa amin. Kaya pagkatapos po naming magtongit, inihahatid pa namin siya. Natatapos kami alas 2 ng madaling araw. Kaya alas 2 ng madaling araw, naglalakad kami sa gilid ng karsada. Tinatahulan kami ng aso kasi ihahatid namin yung katongits namin. Ang sabi ng ama, anak, wag ganyan. Hindi magandang pinagpupuyatan yan. Makakasira sa iyong kalusugan. Ako, pagpuyatan mo, may mapapala ka sa tongit, wala kang mapapala. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Huwag niyo pong pamamalita. Ayan sabihin nila, akala amin, katinu-tinong tao. Principal ng St. Mary's Catholic School, tong itera pala. Libangan ko kasi yun akala ko yun ang tama Ang sabi ko, aba, karapatan ko naman na gawin ko yung gusto ko kasi 1 linggo akong pagod na pagod. Drain na drain yung utak ko, kaya kailangan mag-relax naman ako. Pero natutunan ko sa dambanang ito, yung palang mga bagay na yon, hindi pala inang ninanais ng Ama. Kaya ako'y nagpursiging makarating dito. Sapagkat ang hinahabol ko yung kaligtasan ng kaluluwa ko. Salamat na lang, may pagkakataon pa. Paano kaya kung matanda na ako nang ako'y akayin ng Ama? Paano pa ako makakabawi sa Kanya? Kaya ang bawat sandali, ang bawat araw, pinagsusumikapan kong makarating ako dito kasi ayokong masayang yung pagkakataon. Ang tagal ko na kasing nabuhay sa ganung uri ng pamumuhay. Kailangan magmadali ako para ako ay makalapit sa Kanya. Mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Batid ko po na katulad ko rin, marami din kayong mga kamali ang ginawa sa buhay ninyo. Alam ko din kung ano ang mga ugali ninyo sa dati nyong buhay na hindi nyo pakilala ang ating Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Kaya po, alam nyo po, kaya ko po iniwan yung aking hanap buhay. Nahihirapan po kasi ako Ayoko po na divided yung isip ko. Gusto ko pag trabaho, pag pera. Pag Kristo. Kaya po, noon po ako nagdesisyon na talagang iwanan ko yung trabaho ko sapagkat ang pinagpahalagahan ko na ay ang lumalim ang aking pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoon para sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Alam niyo po mga kapatid, may reason po si God kung bakit po tayo ginawa. Nabasa ko po ito sa isang aklat, yung kay Rick Warren, yung Purpose-Driven Life. Alam niyo po, may reason si God kung bakit niya tayo pina-exist dito sa mundo. Bakit kanya ginawa? Bakit kanya nilikha? Mayroong dahilan kung bakit kanya nilikha. Subalit, wag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga pagtukla sa makamundong bagay. Kasi po nung hindi ko pa siya kilala, alam niyo po ang focus ng isip ko kung paano pa ako aasenso sa trabaho ko. Kasi pag umasenso ka, kasunod nun, pagtaas ng sweldo mo.
Nahihirapan po ako ng mga panahon na yon. Sumusunod ako sa banal na gawain kung saan inihahayo. Sumusunod ako. Sinusubaybayan ko ang Divine Mercy at ang mahal na ina. Kaya nahihirapan ako. Kaya po ako nagbitaw sa aking trabaho. Sapagkat pinadama po sa akin ng Panginoon, anak, hindi ka po pwedeng maglingkod sa dalawa. Manili ka. Ano ba talaga ang gusto mo? Paglingkuran ako o dyan ka sa maggawaing makamundo? Alam niyo po, hindi po ako nagdalawang isip sa panawagan ng Ama. Kara-karakay tumalima ako at sinabi ko sa kanyang, Ama, God, ikaw ang nais kong paglingkuran. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po, hindi po maramot si God. Hindi po niya ako pinabayaan. Kahit wala na po akong malaking sweldo, akinsit katapusan, hindi po niya ako pinabayaan. Alam niyo po, itong linggo na to, 2 po yung racket ko. Naka-racket po ako ng 2. Nung pong June 5, may nag-invite po sa akin ng isang eskwelahan sa isang lugar. Nagbigay po ako ng seminar sa mga teachers. Kasi po yung panahon na to, panahon po ng seminar sa mga teacher para ihanda sila dito sa pagdating ng school year na to. Nagbigay po ako ng seminar, nagkataon naman po na yung pala mga teacher sila halos puro bago. Kaya ang tinalakay ko po sa kanila, paano pagsulat ng lesson plan, paano bla 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 bla, basta po may kinalaman sa trabaho ng mga guro. Nung pong ako ay papaalis na, tapos na po yung lecture ko, nag-start po ako ng 8:30, natapos po ako ng 11:30. So ilang oras po yon? 9:30, 10:30, 11:30. Kaya po nakahabol pa ako dito eh. Umabot pa rin po ako ng gawain, napakadakila po ng Panginoon. Sabi ko, naku baka hindi ako makaabot sa gawain kasi napagod yung utak ko, mamamahinga muna ako. Pero hindi pinahintulutan ng Ama. Tinapos po ng 11:30, kaya po time ng sharing, nakaabot pa rin po ako rito. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Alam niyo po, nung nakasakay na po ako sa tricycle, binuksan ko po yung sobre. Siyempre po, excited ako kung magkano laman ng sobre. Alam niyo po, nang buksan ko sa 3 oras, binigyan po ako ni God ng 5,000. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Ang dami po kasi sa aking nag-aabang. Meron po kasing mga bata na hindi pa nakaka-enroll, wala pang gamit, wala pang uniforme. Sa kaparaanan ng Ama, ayun po, binigyan din sila ng Ama sa pamamagitan ko. Hindi po ako nagbigay. Si God po, ginamit lang po ako para ako po'y makapagbahagi sa kanila. Alam niyo po, mga after 3 days, may nabasa po akong message sa cellphone ko. Sabi niya, Mare, baka naman pwedeng tulungan mo ako sa mga teachers ko. Kasi nag-aalisan yung mga teachers eh. Isa yung natirang datihan na, puro bago. Sa loob-loob ko, God, thank you. This is another blessing. Sabi kong ganyan. Kaya po kanina, medyo nagtagal. Nag-start po kasi mga past 9. Natapos po ako magwa 1 o'clock. Tapos po, nag-lunch pa ako, nagbiyahe pa ako papauwi. Hindi po ako nakarating dito. Pero, nung pong ulit binuksan ko yung sobre, napakabait po talaga ni God. Meron na naman siyang ibinigay sa akin. Tama-tama, may kapitbahay ako nakaabang. Bukas daw kasi magtutuition yung anak niya sa BTEC. Kulang pa daw yung pantuition. Nangako ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, sige, mamayang tanghali, pumunta ka. Meron na tutulungan kita. May biyaya sa'yo yung Panginoon sa pamamagitan ko. Alam niyo po, napakasaya po ng damdamin ko. Kasi po, talagang hindi ka pababayaan ng Ama, maging tapat ka lang sa Kanya. Wala ka bang pera? Siya ang gagawa ng kaparaanan. Gagamit siya ng anghel para po yung ninanais mo sa buhay mo, ibigay sa'yo. Hindi naman kasi niya bibigay ng derechahan sa palad mo. Oy, Ma'am Chico, eto, para may pamasahe ka papunta sa paligi. Hindi po ganon. Gumamit po siya ng tao para yung mga nangangailangan, matulungan ko rin sa pamamagitan po. Ganyan po kabuhay ang ating Panginoon. Kaya ano po yung iiwanan ko sa inyo? Magtiwala po kayo sa Diyos. Hindi pa po kayo dumudulog. Alam na po ng Panginoon kung ano yung nasa puso't kalooban ninyo. Alam po niya pag wala kayong pambayad sa kuryente bukas. Alam po niya kung wala kayong pambayad sa tubig bukas. Alam po niya pag wala kayong pamalengke bukas.
bukas, maging tapat lang po kayo ng pagdulog sa Kanya. Wala pong imposible. Gagawasan ng kaparaanan, pagsasapatusin pa niya yung anghel para makamatok sa pintuan mo at ibigay ang biyaya na mula sa Kanya. Magandang hapon po, magandang umaga po sa gabing ito at nawa po lumakas ang inyong pagtitibay na walang makatutulong sa atin sa anumang mga problema sa buhay, kundi ang Panginoon lamang. Pero may kondisyon. Ano po ang kondisyon? Maging makatotohanan sa Kanya at ang katulad po ng lagi niyang sinasabi, seek ye first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Ano po ang ibig sabihin? Unahin mo siya at ang lahat ipagkakaloob ko sa inyo. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong lahat. Nagising yata. Maraming salamat po.